Mukhang papayag na itong Barangay Ginebra at yung ROS sa isang trade agreement dahil mukhang magiging ito isang 3-team trade. At ang mangyayari dito, makukuha ng rain or shine yung first round draft pick nitong Northport Batang Pier na pang number 5 dito sa darating na draft. Samantala naman, itong Barangay Ginebra makukuha nila itong si Luis Villegas mula dito sa rain or shine at ito namang Northport Batang Pier. Kukunin nila itong si Jeremiah Gray at itong si Sydney Onmubere mula dito sa Barangay Ginebra. Itong si Luis Villegas naka-recover na doon sa ACL niya at sa height itong 6'7", mukhang ito talaga ang magagamit ni Coach Tim Cone ngayon dito sa kanyang lineup. Willing na mag-take ng chance dito si Coach Tim Cone dahil alam niya na kapag naka-recover malaking bagay itong si Villegas para sa kanila. At alam din niya na bata pa to, so yung injury na ACL ay madali itong makare-recover. Sa ngayon kasi, itong first round draft pick ng Terra Firma, hindi pa sigurado na mapupunta dito sa Barangay Ginebra. So, in case hindi nga matuloy, gusto niya meron siyang backup plan at kunin ang nasabing sentro ng rain or shine. Sa panig naman ng ROS, yung first round draft pick ng Northport, pag nakuha nila yan, magkakaroon sila ng 3 draft pick sa first round at yan talaga ang gusto ni Coach Yeng Giao. Sanay naman silang maglaro ng wala si Villegas, kaya sa tingin ko hindi magiging problema to para kay Coach Yeng. At sa Northport naman, ito si Jeremiah Gray pag naka-recover magiging isa yan to sa mga top scorers nila na pwedeng pumalit kay Arvin Tolentino in case ito yung ma-trade. And of course, alam natin si Sydney Onmubere, yung best years niya dito na ipakita dito sa Northport. Kaya magiging at home siya talaga pag bumalik siya dyan sa kuponan na yan. Kaya sa tingin ko wala namang matatalo dito sa ganyang klaseng trade. Kaya pag ito'y pinadala sa PBA committee, ay sigurado na ito'y maaaprubahan kaagad-agad. Hindi akalain ng marami na magagawa ng Gilas na talunin itong Latvia, pero nangyari na nga yan. At itong Gilas Pilipinas ngayon ay malaki na ang tsansa na umabante papunta dito sa semifinals. Hindi lang tayo makakapasok kung talunin tayo ng Georgia by more than 19 points. Pero kung tayo manalo, pasok tayo. Kahit matalo tayo sa Georgia, basta wag aabot ng 19 points yung lamang, ay panalo itong Gilas. Ibig sabihin, papasok sila sa semis. Maganda ginamit ang strategy nito si Coach Tim Cone at nakita natin na nagamit niyang mabuti itong si Junmar Fajardo at itong si Kai Soto. So makikita natin na kahit sabay yung dalawang big man ay pupwede talaga. Sa ngayon, itong Gilas Pilipinas ay masasabi natin talaga na world class. At wala na tayong masasabi pa dito kay Justin Brownlee. Ever since maglaro yan, talagang pinakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. At sa ngayon, ay masasabi natin na confident ang Gilas versus Georgia. Medyo ang problema lang, of course, less than 24 hours maglalaro na ulit ang Gilas. Pero sa tingin ko, high yung confidence nila. Kaya hindi magkakaroon ng issue dyan. Sa ngayon, ang kinakailangan ng Gilas ay pantayan yung turnovers nila. At of course, kinakailangan maging mahusay din yung kanilang depensa. Sa ngayon, itong Gilas Pilipinas natin, pag nakapasok sa Olympics, mission accomplished na si Coach Tim Cone. Alam natin matagal ng dream yan ng Gilas, pero itong ginawa nila sa Latvia, first victory over a European team in 64 years, napakalaking bagay niyan. So hindi na natin matatawaran talaga yung skills nitong si Coach Tim Cone sa pag-handle ng mga koponan. Kaya sa ngayon, masasabi natin, tandaan natin, wala pa si AJ Edu dito sa lineup ng Gilas. So kung nandyan yan, baka lalong mas maganda pa performance natin. Pero yung mga players na nandyan, ang ganda ng pinakita. Kaya wala na tayong masasabi dito. Tsaka tama yung naging desisyon na si Justin Brownlee ang gamitin.